Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado sa loob ng unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati rin po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga benefactors, mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa Mamukas Palad ni San Antonio ng Padua. Sa lahat po na tumutulong sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa 5 kabanata, mga talata 43 hanggang 48. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, "Be the person that God intends you to be." Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, mabigat po ang hamon na iniiwan ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa huling bahagi ng ebanghelyo, kaya maging ganap kayo, katulad ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Sapagat ang sabi sa unang bahagi, ibigin niyo ang inyong kaaway, ipagdasal ang mga napopoot sa inyo, sapagat kung ang minamahalang ninyo ay mga nagmamahal sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong tatanggapin? Kaya nga, sa huli, sinabi ng Panginoon, maging ganap kayo, katulad ng pagiging ganap ng iyong amang nasa langit. Is God asking for something that is impossible? Yung maging ganap katulad ng pagiging ganap ng ating amang nasa langit? Para bang ang hirap i-equate po ng perfection sa pagkaunawa natin sa pagiging perfect ng Diyos? Because God alone is perfect and we cannot be perfect the way that God is perfect. At para po maunawaan natin ito, ating pong babalikan ang original word na ginamit po sa Biblia na originally po ay nakasulat sa Griego, sapagat ang bagong tipan ay nasulat sa wikang Griego. At ang salitang ginamit po for the word perfect in Greek ay telos or teleios. Ang ibig sabihin po ng telos ay maturity or wholeness. Kaya yun po ang ibig sabihin ng perfect in the word Greek. It is the end or purpose for which a thing is made. Halimbawa, kung ang isang bulok ay ginagamit sa pamputol ng kahoy, kung ito ay hindi nakagaganap ng kanyang papel, hindi nakakaputol ng kahoy dahil ito ay mapurol, hindi po ito perfect. Kasi hindi niya nagagampanan o nagagawa yung purpose ng pagkagawa sa kanya. Halimbawa po, isang pari dapat kumikilos sa makaparing pamamaraan. Kaya kung kumikilos ka na unbecoming naman sa pagiging pari, that is not perfection. Kung ikaw ay isang magulang at hindi mo ginagampanan ang iyong papel sa pagiging magulang, that is not perfection. Hindi ka nagiging ganap sa iyong papel sa pagiging magulang. Kung ikaw naman ay isang anak and you are expected na sumunod sa pinag-uutos ng mga magulang, maging magalang sa mga magulang. Kapag hindi ito nagagawa ng isang anak, that is not perfection. Kasi hindi mo ginagampanan na yung tungkulin ayon sa inaasahan bilang isang anak. Kaya, end, purpose, or goal for which a thing is made.
We can never be perfect the way that God is perfect, but humanly speaking, pwede tayong maging ganap kung ginagampanan natin ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos. Kaya, kung sinasabi mo that you're a child of God and you don't act like a true child of God, hindi ka nagiging perfect sa iyong pagiging anak ng Diyos. We don't inspire others by being perfect. We inspire them by the way we manage and deal with our own imperfections. You don't have to be perfect to let somebody love you. Being yourself is the best way to make somebody fall in love with you. Even God loves us in our imperfections. He only wants us to be the persons that we are meant to be. Because the truth is, we are not born to be perfect. We are born to live a life that God wants us to live. And that is perfection. Kaya nga, sa konteksto po ng purpose ng pagkalikha ng Diyos sa atin, ano ba ang kahulugan ng pagiging perfect? Marami pong posibleng kahulugan. Una, to be the person that God made you to be. Yan. Kaya, kung ikaw ay anak ng Diyos, kumilos ka bilang tunay na anak ng Diyos. Kung sinasabi mo yung ikaw ay isang Kristiyano at pinagmamalaki mo ang iyong pagiging Kristiyano, mamuhay ka sa paraan ng pagiging isang mabuting Kristiyano. Kumilos ka sa pagiging isang tunay na Kristiyano. Magsalita ka sa mga Kristyanong paraan. Makipagkapwa ka sa mga Kristyanong pamamaraan sapagkat yun naman ang inaasahan. When Jesus tells us that we must be perfect, He's actually inviting us to imitate Him. Sapagkat siya naman talaga ang daan patungo sa Ama. Siya naman talaga ang huwaran para masabing tayong mga tunay na anak ng Ama. Pangatlo, God is calling us to the fullness of life. Isang ganap at kasiyasiyang buhay ang pangarap ng Diyos para sa atin. Pangapat, God wants the best for all of us and He wants nothing less. Wala pong iniisip ang Diyos na masama para sa atin. Ang lais lang niya, ang kabutihan natin, ang ating kaligtasan. Ang nais niya, makarating tayo sa langit wherein life would be perfect. Wala na tayong hahanapin pa kapag sa langit kasama na natin ang Diyos. At ang panglima, loving the way that God loves us is the only way that leads us to our perfection. Sabi nga, it is only in love that you are made perfect. At kung mayroon mang isang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos, yun ay walang iba kundi ang pagmamahal. Kaya lahat ng bagay nagiging ganap, nagiging lubos dahil sa pagmamahal at tanging sa pagmamahal lamang. God wants us to love the way that He loves us. God wants us to treat others the way that He treats us. God wants us to forgive others the way that God is forgiving us. To embrace others the way that God embraces us. Kaya kung magagawa po nating magmahal, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, kung paanong ang araw ay sumisikat sa lahat, kung ang ulan ay binubuhos sa lahat, mabuti man o makasalanan, kung tayo man ay minamahal ng Diyos, tayo man ay mabuti o makasalanan, walang pinipili. At kung nagagawa natin ito, na magmahal katulad ng pagmamahal ng Diyos, that is a way to perfection. Kaya sa uli, sinasabi sa atin, be the person that God intends us to be, and that is perfect. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi man po kami ganap sa aming pagiging tao, inaanyahan pa rin kaming lumapit sa iyo na siyang ganap na aming hantungan, ang kaganapan ng lahat ay nasa iyo. Akayin mo kami sa daan ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang upang kami ay maging ganap kasama mo. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung niyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos
sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay. Let us begin evangelizing at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli po, sa inyong lahat, maraming salamat. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.